Okay, so you understand the frame shift mutation. So if you take away one base in the DNA, it will change the whole sequence kasi nagtanggal ka ng isa eh. So usually, 'di ba, tatlo-tatlo 'yan. So yung GAG tapos TTC. So tinanggal mo tong G. So imbes na GAG magiging GAT, so parang pwedeng ibang amino acid 'yan. Okay? So ito namang insertion, so instead nag-delete ka, nag-add ka. So parang ano siya, nagdagdag ka, mag-change rin 'yan. So ang laking epekto niyan, 'di ba? And like yung point mutation, ang point mutation kasi isang amino acid lang yung pinapalitan mo. Or ano, pwede kang hindi nagpalit ng amino acid eh kasi you have several codes. You have several codons that have the same that code for the same amino acid. So parang pwedeng minimal loss, minimal change. Pero pag itong mga frame shift and insertion, you're changing the whole sequence, and this will have very um, catastrophic consequences. Okay, so sa ano na to, sa case na to, you change so point mutation siya pero ang direct result is the same amino acid. Then you call that a silent mutation. So it doesn't have any effect on the organism since the same amino acid yung napoproduce mo. Okay? So yun yung maganda sa silent mutation. So it's a mutation, but it's not deadly. It does not have consequences. Okay, so yun. Any questions? Any questions so far? So ito nga yung glutamate or glutamic acid. Yung code niya GAs for glutamic acid ang change niya will just be the same. This codon is the same codes for the same amino acid, so no effect. Okay, so isa ano tayo. So recombinant DNA is a synthetic DNA that contains segments from more than one source. So itong ginagawa sa um, genetic engineering. So if you're one if you're against GMO products, actually lahat ng rice na natin since the 1970s, GMO na yan. So nagkataka ako sa mga tao na sabihin, huwag kayong kumain ng GMO. It's just a new term for an old thing that has been done. Yung rice natin, kaya tayo naging number one sa rice science. Ginawa natin na parang instead na seasonal yung rice ano natin, para maka-harvest tayo mas marami, change niya yung DNA ng rice para makapag-produce na mas marami or maging water resistant o magkaroon ng additional vitamins. So ginagawa na yan ng scientists sa International Rice Research Institute. Okay, so tayo yung number one in rice science. Lahat ng varieties ng rice nandun sa IRI, sa Los Baños, sa UP Los Baños. Ang problema lang sa atin, we 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 have converted all our rice fields into parang binenta natin sa mga land developers. So instead of us producing our own rice, we're importing rice. Yung mga scientists ng mga rice producers na yun, sa atin nag-aral. I mean, yung mga sa Thailand, sa Vietnam, yung mga ibang scientists na nag-aral sa atin ng
ng technology, and now they're actually the one who is producing rice that we eat. Okay, so imagine na dahil sa kapabayaan ng hindi tayo science and hindi tayo dahil sa corruption. So it's not just the corruption in terms of uh, yung mga landowners kasi hindi naman yung nag-start ng ano lang, pero nag naging masyadong greedy ang mga landowners na nakalimutan na natin rice production. So unfortunately, we don't produce enough rice even though we can't live without it. So we are dependent on importation. Okay, so yeah, recombinant DNA is a synthetic DNA that contains segments from more than one source. So there are three key elements that are needed to form recombinant DNA. So there's a DNA molecule in which a new DNA sequence will be inserted, or an enzyme that cleaves the DNA at specific location, and a gene from a second organism that will be inserted into the original DNA. Okay? So ang paggawa halimbawa ng insulin, okay? Dati super expensive 'yan kasi mag-isolate pa tayo sa cows ng insulin para lang maka-help sa mga diabetic. Okay? Pero now we have the technology where we use the DNA of the bacteria para mag-create ng insulin. Okay, so in so doing, we don't have to spend as much, pero still mahal pa rin ang insulin. Okay, so the bacterial plasmid DNA is cut by the restriction endonuclease at the specific place. So, kakat niya yung DNA ng mga bacteria. Tapos, so nagkakaroon ng pwedeng insertion siya. So, this gives a double strand of linear plasmid DNA with two ends ready to bond called the sticky ends. So, yan yung kakabitan ng ipapasok nating sequence. So, then a second sample of human DNA is cut with the same enzyme. So, ipapasok natin yung human DNA. So, ang example nito yung sa insulin. So, para ma-produce yung insulin, so ipapasok natin yan sa plasmid DNA. So, this forms human DNA segments with sticky ends that are complementary to the plasmid DNA. Okay, so once na makapasok yan, so combining the two pieces of the DNA forms DNA containing the new segments. So this chain is larger, and this new DNA is reinserted into the bacterial cell, tapos yan, paproduce siya ng protein na needed ng humans. So it is synthesized now by bacteria. Okay, gets? So ginamit natin yung bacteria para mag-produce ng mga life-saving uh, medicine or life-saving peptides like insulin. So, yan yung benefit ng genetic engineering. Okay, ito naman yung case sa PCR. Okay, so nasa headline to. Yung standard swab test, yung standard na test na quick lang, hindi ka sure sa kung present ang COVID or not. Ang malalaman mo doon, yung presence ng antibody, which can be produced by, colds or flu. So you're not sure if that is COVID-19. The only sure way in which you can get you can know if it's COVID-19. So hindi siya perfect. It's the gold standard, kumbaga. If you want to really know if it's a COVID-19 infection, you use a PCR test. Okay?
So, anong PCR test nito? It multiplies the DNA. So, parang i-multiply mo yung DNA nung mismong virus. Okay? So, polymerase chain reaction amplifies a portion of the DNA molecule. So, sa virus naman, wala naman siyang, basta may sequence siya. Hindi naman, ano siya, uh, hindi naman DNA molecule as in ano siya. Pero yung mismong genetic code ng virus, mamumultiply. So, okay, kahit konting virus makuha mo, multiply mo yan para rumami ng rumami, para alam mo kung siya yung virus. So the four elements are needed to amplify DNA, so or RNA in this in the case of the virus. So the segment of DNA is copied. So there are two primers. So you have a short polynucleotide that are complementary to the two ends of the segment to be amplified. So a DNA polymerase enzyme to catalyze the synthesis of a complementary word. Now you add yung mga nucleoside triphosphates, yung bases mo na kailangan ng paggawa ng new DNA. So, unang-una, ang first step, you heat the DNA segment. So, mag-unwind siya. So, magkakaroon ng two strands. Okay? So, para siyang replication, pero yung PCR yung gumagawa. So, dahil sa heat, magiging dalawang strand siya. So, you have primers. You add primers that are complementary to the DNA sequence para mag-start yung production ng daughter strand. So you add primers to the complementary DNA sequence at either end of the DNA sequence. So step 3, you use a DNA polymerase and add nucleotides to lengthen the DNA segment. Okay, so ang mangyayari dyan, so after each cycle, the amount of DNA is doubled. So 20 cycles, magkakaroon na ka ng 1 million copies. So imagine how helpful this is dun nga sa detection ng disease, sa crime scene. Konti lang yung DNA nakita, halimbawa, natulo ng laway or hair lang. So ang gagawin ng PCR, konti lang yung, alam mo, konti lang yung sample mo, paparamihin niya ng paparamihin. Halimbawa, yung semen ng nahanap sa sa underwear, kukunin yan sa swab, tapos i-multiply yung DNA into hanggang maging million copies. And then you can use the DNA to match kung sino nga yung may sala. Okay, so that's PCR. So Sir, yes. paano po pala nila na-identify yung DNA? Nung nakita po namin yun one time, pare-pareho lang po yung itsura niya. Yung mismong sequence? What do you mean? Opo, sir, yung DNA. Hindi, yung sequence ng COVID-19, specific specific siya sa COVID-19. So anong nakita nyo? Ano yung ibig sabihin nyo nakita? Paano nyo nakita? Nung parang may ginawa po ata kami, sir, nun one time tapos yung itsura po kasi niya para lang siyang sobrang parang buhok lang po, sir, na sobrang Hindi. nipis Iba na yung, halos walang sige, pero pwedeng sa ano yan? Sa ano yan? Sa onion? Saan nyo kinuha yan? Saan nyo nung kinuha? junior high pa po yun, sir, Oh, saan Pero nyo paano kinuha? po na-identify yung sequence nun? Pare-pareho lang po yung itsura niya. Itsura yun. Di ba yung pinag-aralan nga natin? So itsura, iba yung itsura, iba yung dun sa sequence. Yung sequence na Opo. GTA, 'di ba? GCTA. So kung i-ano mo 'yun sa kung kumbaga kung may microscope ka, papahabain mo 'yan, iba-iba 'yan. Iba yung DNA mo sa DNA ng katabi ng kahit kapatid mo, iba yung although almost the same, iba pa rin. Gets nyo?
Yung Okay po. pwede yung DNA sa family, pwedeng almost the same. Okay? Tapos halimbawa, i-compare natin yung DNA natin na mga Filipino, i-compare mo sa mga puti, sa mga white, it will be different. So kaya nga tayo gumagawa ng parang ano eh. Ang ginagawa ngayon ng project ng mga ng worldwide sa mga scientists worldwide is tinatawag na Human Genome Project. Lahat ng lahat ng ethnicity, lahat ng race, lahat ng countries, kukunin nila yung mga DNA nila para may database sila na ay, halimbawa, meron silang nakitang DNA. Pwede possible to, possible lang na use. So malalaman nila pag nakita ng DNA, Pilipino to or ay ano to. Ganun. Sir, yung parang dinudura? Yun, dinudura. So specific Okay yung po. DNA, itsura natin ng DNA, pare-pareho lang yan kasi nucleic acid eh. Pero yung mismong basis na nandun sa DNA, iba-iba yan. Iba-iba yan. Okay po. Oo. So yung itsura, makikita nyo po, ito yung DNA. Pero yung mismong ano natin, yung mismong ang tawag dito. Yung Yung sequence po? iba-iba yung sequence. So pwedeng parehong itsura pero iba-iba yung sequence. Thank you po. Okay, okay. So ito, fingerprinting naman. So sa mga crime scenes naman 'to. So siyempre tutulong yung mga SOCO, 'yan meron tayong PCR, meron rin tayong DNA fingerprinting, gagamit ng PCR 'yan. So DNA fingerprinting, kasi nga, kasasabi ko lang, the DNA of each individual is unique. So kahit magkapatid kayo, so pwedeng halos magkapareho, iba yung DNA ng isa sa isa. Pero kaya nga ang ginagawa, halimbawa, kung related ka sa certain ancestor, so i-compare nila yung DNA nyo. So pag mga ilang percent yung comparable, ibig sabihin, uy, related nga ako. Kasi ganito, halos pareho yung DNA namin. O halos yun hindi ibig sabihin 100%. Kasi you have your own DNA, very unique. So yung any type of cell, basta kahit yung saliva kasi meron yung mga cells na galing sa ano nyo, sa cheeks. O kahit din swab lang yung cheek pwede mo i-swab yung cheek, pwedeng magkaroon DNA. Yung saliva kasi mahirap kasi hindi ka sure kung may DNA yun or hindi. Kaya sinaswab talaga yung cheeks, yung loob, ang tawag dyan, yung loob ng ano nyo, yung mouth nyo. Sinaswab yan para makakuha ng cells. Pwedeng buhok, pwedeng blood, pwedeng semen. So they can be used to obtain a DNA fingerprint. Tapos gagamit ka pa rin ng PCR para ma-amplify yan. So kakat into fragments by restrictive enzymes. And then the fragments are separated by size via gel electrophoresis. So ibig sabihin, ito ay isang technique na meron kang electrical field, tapos nga, dahil yung nucleic acid mo meron mga charges, iba-iba yung response nila sa electrical field, sa gel electrophoresis. Okay, so, yun na, halimbawa, ito yung example. So, pag ano na yan, na fragment, ayun, ginawa mo ng fragment yung DNA, ay, ano nangyari dyan? So, gagawin mo ng fragments yung DNA. So, each band corresponds to a fragment of the DNA. So, iba-iba yung mas sa electrophoresis, ito yung response niya. So, depende sa fragment. So, pag parehong DNA mo, halimbawa DNA yan ang sample, tapos kumuha ng DNA sa'yo, dapat pareho yung pattern. Okay? Kasi nga, pareho yung DNA mo Pero, yan, ipo-compare mo yan kung halimbawa mga nakuha mo sa crime scene, ito yung DNA, tapos mayroon kang kinuhang DNA sa person. So, yung tatapat na mga
fragments, yun ang magsasabi kung sino yung may sala or hindi. Okay, so i-compare mo yan, yung DNA fragments dun sa sample mo. Okay, may questions pa doon? So lastly, ito yung pinaka siguro yung curious kayo. So the viruses, sorry. So a virus is an infectious agent consisting of a DNA or RNA molecule, so depende yan, that is contained with the protein coat. So hindi niya kaya mag-replicate alone, it needs a host organism or a host cell. So kaya nga kung yung virus na sa labas pa lang, you can kill it with heat, you can kill it with soap or alcohol as long as nasa labas. Pero once na nakapasok na yan sa loob ng katawan natin, hindi mo pwedeng alisin ng oil or soap or disinfectant. Kasi ano na siya nakagamit siya ng host cell. Okay? So once na ma-infect ka na, wala nang magagawa yung alcohol na yan. So ang kailangan mo yung immune system mo yung lalaban na. So you're relying on that. That's why vaccines are the primary way out of this pandemic. So it is incapable of replicating alone. So it needs a cell or host organism. So you have the common cold. Yan ay coronavirus yan lahat. Common cold, influenza. So yan ay coronavirus. And then, yeah, they are viral in origin. So yung ano lang natin is a new coronavirus. Bago lang siya na form. So hindi totoo na ginawa sa lab yan. Yung scientific lately, yung scientific evidence, galing talaga sa ano yan. Basta nalipat lang sa tao. Kumbaga, kasi ang ano nila, maraming conspiracy theories na ginawa raw yan ni Fauci, ginawa yan ng China. Hindi naman nag-make sense na papatayin nila sarili, sisirain nila yung economy ng buong mundo para lang ano yung conspiracy theory nila para lang makabenta ng vaccine. As of now, iba-ibang companies naman gumagawa ng vaccine, di ba? Hindi nila control yun. Okay, so yung mga conspiracy theories na ginawa yun sa lab, it does not change the fact na another virus in 100 years pwedeng mangyari ulitong nangyari sa atin. Katulad nangyari 100 years ago. Na hindi naman nangyari sa lab, nanggaling yan sa 100 years ago yung Spanish flu galing sa ano yan, galing sa mga swine, sa mga pig. Okay, yung Spanish flu, kaya tinawag na Spanish flu yan, yung Spain lang yung medyo free mag-report ng yung disease. Noong time na yun, World War I, so medyo ang ginagawa ng mga US at saka ibang government, sinopress nila yung mga balita tungkol sa virus. So walang alam yung mga tao except sa Spain, kaya siya Spanish virus. Pero kung maging fair tayo, dapat tawag dun sa virus na yon 100 years ago, ang tawag dun is American virus kasi sa America nag-start sa Kansas. Okay? So parang yon. So yun yung history nung dating virus. Kaya siya Spanish flu or Spanish Yun nga. So now we have this problem. Okay, so yung vaccine is an inactive form of the virus. Ay isa lang yan na klaseng vaccine. Maraming klaseng vaccine. Lately meron ng mRNA or RNA na virus na ang gagawin niya yung cell yung gagawa mismo ng antibody. So may RNA ka dun sa mismong vaccine. Tapos yung katawan mo yung gagawa ng mga proteins um, na mahanap dun sa katawan ng virus. So once magawa mo yung proteins na yun, yung body mo magre-respond, gagawa ng antibodies. So once na yung totoong virus na yung umatake,
meron ng enough ka na army, kumbaga, gumagamit na lang ako ng um, analogy. So you form a lot of soldiers to fight the virus, so it cannot do that harm anymore. Yun yung ano ng vaccine. So you're creating antibodies. Your body remembers kasi yung mga virus kung anong virus pumasok. Kaya hindi ka magkakasakit uli agad. Kasi nare-remember ng katawan mo na, ay, merong akong ganitong klaseng virus. So, once na bumalik siya uli, atakihin ko. So, yun yung natural immunity. So, ang ginagawa ng vaccine, hindi ka pa nagkakasakit, inaalam na ng katawan mo, nagkasakit na pala ako ng ganito. So, once na yung virus pumasok, atakihin niya agad. So, yun yung vaccine. So, meron yung pinaka-common form, yung inactive form of the virus. So, that's used to kill smallpox. Pero yung ginawa sa Dengvaxia, unfortunately, hindi siya, minadali yung phase 3 trials. Yung government natin, hindi pa tapos yung phase 3 trials, nag-deal na tayo dun sa Sanofi. So, hindi pala nila alam. Marami na pala na-hospitalized dun sa phase 3 trials. Mga children na na-hospitalize, mga young age na children, na-hospitalize doon. And then, they still, sinabi nila, ay, maraming na-hospitalize na bata. So, gawin natin para sa matanda. So, yun yung nila, yun ang ginawa nila para mabenta yung vaccine. Pero unfortunately nga, the problem is not the age, it's the vaccine itself. Kumbaga, imbis na makatulong, according to the scientists scientists na nag-scrutinize nung Dengvaxia, yung mga hindi pa nakakagat ng dengue, pag in-inject mo to, instead na ma-enhance yung antibodies mo, tutulungan niya yung virus na lumala yung sakit. O, kumbaga kabaliktaran. So, yun yung, kung hindi ka pa nakagat ng dengue, tapos in-inject mo to, once na makagat ka ng mosquito na may dengue, mas malala yung ma-experience mong sakit kaysa yung normal. So, that's why it's important that the vaccine is tested. Ngayon lang kasi important kasi yung minabadali natin kasi ayun nga, the emergency. At saka communicable naman kasi yung COVID-19 eh. So kahit 70% effective, it will still mean a lot kasi 'di ba you're passing it from one person to another eh. So importante yung kahit 70% herd immunity, ma-achieve mo yan through vaccine, malaking bagay na yan. Hindi katulad ng dengue, hindi naman communicable yan eh. Sa mosquito mo makakuha yan. Hindi ganun kailangan, kumbaga. Okay, so I hope So it's not a yung sa Dengvaxia, it's already accepted by the scientific world. Kaya nga pinalitan ng Sanofi yung nila yung sa product label. So anyway, so your viral RNA is there. So ito yung mga proteins na pwede nilang gamitin para yung antibodies mo nare-recognize to para nag-form ng antibodies. Okay? So meron kang retrovirus. So a retrovirus invades the host. So papasok siya, yung mRNA, gagamitin niya yung mismong DNA. Tapos yung DNA na yon, siya yung magpaproduce ng mas marami pang copies nung virus. Okay? So yun yung tinatawag na retrovirus. Papanood mo yan sa Born Legacy. Okay? So yan yung process na yan. May-infect niya. Once na may-infect yung reverse transcriptase, papasok sa host DNA, magka-create ng more copies. So, lalabas ka ng more copies of the retrovirus. Eventually, the cell will die or, okay, yun nga, it will cause
infection. Pero by that time, it will create more viruses. So the viral DNA can transcribe RNA, which then directs protein synthesis. So these are new retroviral particles to infect other cells. So yeah, example yung AIDS, which is caused by the retrovirus HIV. Pero it's now curable. Meron ng mga cure sa AIDS. Okay, so that's it. Do you have any questions? Hello? None po. Okay, so hopefully that has been informative. So yung our makeup, we will probably extend, di ba 4 to 5 tayo. So sa Friday, mga 5 to something na lang tayo. Hindi ko na lang sasagalin ngayon. Okay? So see you Friday. Thank you Thank you po. po, sir. Okay.